LPA o low pressure area papasok na sa mas critical na yugto. Posibleng maging bagyong Henry bago maglandfall. Tatawirin ang Visayas at Southern Luzon mamayang gabi. Malawakang ulan at baha ang dala nito at isa pang low pressure area o LPA 95W sa Pacific na patuloy ang paglakas at pag-organisa nito. Alamin ang galaw at direksyon sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating updates sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang isang low pressure area o LPA sa silangan ng Mindanao na maaring magdulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Bagamat hindi pa ito isang ganap na bagyo, malinaw sa kasalukuyang mga pagsusuri na ang pangunahing banta ay hindi ang malalakas na hangin, kundi ang malawakang pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya kung kayo ay nasa Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao, Southern Luzon o maging ilang bahagi ng Mimaropa, hinihingkayat namin kayong samahan kami hanggang sa dulo ng ulat upang malaman ang pinakahuling lagay ng panahon at ang mga lugar na dapat na maghanda. Batay sa pinakahuling bulletin na inilabas ng Pag-asa, ang sentro ng low pressure area ay namataan sa layong 495 kilometro silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Habang papalapit ito sa bansa, mas dumarami ang mga thunderstorm clouds ban na nabubuo sa paligid ng sirkulasyon nito. Ito ang dahilan kung bakit nagsisimula ng makaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa itong organisadong sirkulasyon upang maituring na tropical depression. Gayunpaman, nananatiling posible na lalo pa itong maging organisado habang kumikilos papalapit sa kalupaan. Kung mangyari iyon habang nasa loob pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ang susunod na tatawaging Bagyong Henry, ang ikawalong bagyo ngayong taong 2026 at posibleng humabol pa ngayong buwan ng Hunyo bilang pangatlong bagyo ng buwan. At may posibilidad din na ito ay magiging unang bagyo naman pagpasok ng Hulyo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi pa ito opisyal na bagyo sa ngayon, kaya patuloy pa rin sinusubaybayan ang bawat pagbabago ng kondisyon nito. Batay sa kasalukuyang forecast guidance, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ng low pressure area patungong kanluran o kanlurang hilaga ng kanluran. Isa sa mga posibleng senaryo ay ang paglapit nito sa silangang bahagi ng bansa kung saan maaring maapektuhan ang Eastern Visayas at Bicol Region bago kumilos patungo sa Southern Luzon. May ilang pang forecast model na nagpakitang maaari nitong tawirin ang bahagi ng Southern Luzon pagsapit ng Martes hanggang Miyerkules bago lumabas sa West Philippine Sea. Subalit ang eksaktong tatahak, landas at lakas nito ay maaari pang magbago depende sa magiging organisasyon ng sistema at sa mga kondisyon ng atmosphere. Mga kababayan, narito ang pinakamalaking banta nito sa ating bansa, ang malawakang pag-ulan. Ano man ang maging estado ng low pressure area o LPA sa mga susunod na oras, malinaw na ang pangunahing panganib ay ang mga pag-ulan. Dahil sa pagsasama ng low pressure area o LPA at ng umiiral na hanging habagat, inaasahang lalawak ang saklaw ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi pa ito isang ganap na bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng kaparehong epekto sa ilang lugar pagdating sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang lugar ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte. Sa mga lugar na ito, posible ang biglaang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at pag-apaw ng mga ilog. Sa mga kabundukan lugar, tumataas din ang panganib ng landslide lalo na kung nakaranas na ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Bukas naman, inaasahang lilipat ang sentro ng malalakas sa pag-ulan patungo sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Masbate. Habang sa darating na Miyerkules, mananatili ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro at Palawan kahit unti-unti nang lumalayo ang weather disturbance. Mga kababayan, sa lugar ng Bicol Region, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa madalas na pag-ulan at thunderstorm. Sa Visayas naman, isa ito sa mga rehiyong direktang maapektuhan ng low pressure area o LPA. Sa lugar ng Caraga, patuloy ang mga pag-ulan sa Surigao Provinces at Dinagat Islands. At sa lugar ng Quezon,
maaring makaranas din ng panahon ng pag-ulan habang lumalawak ang cloud bands ng low pressure area. Sa lugar ng Mimaropa, habagat naman ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan lalo na sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. At sa Metro Manila, sa ngayon ay wala pang direktang epekto mula sa low pressure area o LPA. Ngunit posible pa rin ang mga localized thunderstorm na maaaring maranasan ngayong araw. At para naman sa lagay ng dagat sa Visayas at Silangang Mindanao, bahagya hanggang katamtaman ng alon. Gayunpaman maaring lumakas ang hangin at alon malapit sa mga thunderstorm, kaya pinapayuhan ang mga mangingisda na maging maingat sa inyong paglalayag. Mga kababayan, sa mga susunod na 24 oras, inaasahang mas lalapit pa ang low pressure area o LPA sa silangang bahagi ng ating bansa. Posibleng maging mas organisado na ito habang papalapit sa kalupaan. Ngunit hindi pa tiyak kung maabot nito ang lakas ng isang tropical depression. Patuloy na lalawak ang mga pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Southern Luzon at Northern Mindanao. Tumataas ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa maghapon. Mahalagang paalala mga kababayan, tandaan natin na sa ganitong uri ng sama ng panahon, hindi kinakailangan maging isang bagyo ang isang sistema upang magdulot ng malawakang pinsala. Sa maraming pagkakataon, ang mga low pressure area o LPA ay nagdadala ng pinakamalalakas na pag-ulan na nagiging sanhi ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga ilog. Kung kayo ay nakatira sa flood-prone area, landslide-prone areas, ugaliing subaybayan ang mga opisyal at na abiso dito sa ating channel at ng Pag-asa at ito at ng inyong mga lokal na pamahalaan. Mas mabuting maging handa kaysa mabigla. Samantala, patuloy ring binabantayan ng isa pang tropical disturbance ang Invest 95W sa silangan ng Marshall Island. Unti-unti nitong nagiging mas organisado na habang kumikilos patungong kanlurang hilagang kanluran. Sa ngayon, ipinapakita ng karamihan sa weather models na maaari pa itong lumakas sa mga susunod na araw habang papalapit sa Mariana Island. Sa kasalukuyan, mababa pa ang posibilidad na direktang epekto nito sa ating bansa, ngunit patuloy itong minomonitor dahil maaari pa ring magbago ang direksyon at lakas nito. Patuloy nating binabantayan ang bawat galaw ng mga sama ng panahon at ihahatid ang pinakabagong weather updates sa oras na may opisyal na impormasyon. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 23 verse 1. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Mga kababayan, sa panahon ng kawalan ng katiyakan, problema o mga pagsubok, madaling mabahala at isipin kung sapat ba ang ating lakas o mga kakayahan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Awit 23 na ang Diyos ay hindi lamang isang makapangyarihang hari, siya rin ang ating mapagmahal na pastol. Ang isang pastol ay gumagabay, nagpoprotekta at nagbibigay ng lahat ng kailangan ng kanyang mga tupa. Ganito rin ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Maaring hindi niya ibigay ang lahat ng ating gusto, ngunit palagi niyang ibinibigay ang tunay nating kailangan sa tamang panahon. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, nagtututo tayong mamuhay ng may kapayapaan sa halip na takot at may pag-asa sa halip na pangamba. Kahit dumaan tayo sa mahirap na landas, hindi tayo nag-iisa sapagkat kasama natin ang ating mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesus. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong patuloy na suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.